The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be watchful, be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge, each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch therefore. You do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening or at midnight or at cockcrow or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all, watch." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let me begin with an old story. Perhaps you have heard this already. A young man wanting to be holy sought the help of an abbot, a monk who lives in the mountain. Sabi niya, "Abbot, I want to be holy." And the abbot said, "Well, you are welcome. You can join me. You can watch how I live, and perhaps when you can do it, do what I do." Napansin niya, gigising na madaling araw, magdadasal, kakain, maglilinis, magdadasal, kakain, magsisiesta, magdadasal, kakain, matutulog. Yun lang ang ginagawa. After 1 week, sabi niya, "Abbot, I want to be holy." And sabi ng abbot, "Yes, this is what you are supposed to do." Sabi niya, "I don't understand." Sabi niya, "Watch more. Watch more." Yun uli ang ginawa. Sinasabayan lang niya ang abbot. After 1 month, nagalit siya. Sabi niya, "Abbot, you're wasting my time. I want to be holy." And the abbot said, "Do you really want to be holy?" "Yes, abbot." "Okay, let us go to the river." Sabi nung binata, "Ay, pagkakataon na ito." So, sa tabing ilog, sabi ng abbot ulit, "Do you want to be holy?" "Yes, abbot." Tapos, lumusong sila sa ilog hanggang dibdib. Sabi niya, "Do you want to be holy?" "Yes, abbot, I want to be holy." Sabi niya, hingang malalim, hingang malalim. At inilubog niya ang ulo ng binata. Pero hindi binitawan. Hanggang mailabas lahat ng hangin. Nakita niya, nangingitim na yung binata at binitawan niya. So, paglabas sa tubig, huminga lang ng malalim na malalim, at pagkahinga, inilubog niya uli ng mas matagal. Ano po? Mas matagal, nagkakawag na. Tinatanggal na yung kamay sa ulo. At nung binitawan niya, paglabas ng binata, minura ang abbot. Sabi niya, "PI, gusto ko po maging banal. Ayaw kong mamatay." Ano po? Ano sabi ng abbot? "You want to be holy? Please listen. You want to be holy? You must hunger for God as much as you hunger for air." Let me repeat that. You want to be holy? You must hunger for God as much as you hunger for air. You cannot live without air. And you cannot separate life with holiness. Two things, my brothers and sisters. We tend to believe that holiness
There is a quick fix formula into it. As if meron ka lang gagawin at pag ginawa mo, holy na kagad. Diba? Hindi mangyayari yun. It takes time. It takes time depending on who you are and the kind of life you are before. Second, holiness is not about rituals and formula. As if, pag ikaw ay nabinyagan, pag ahon mo, holy ka na kagad. Hindi. Ilang beses ko na kinukwento ito. Yung bang diabetic ka, pupunta ka kay Father, at gusto mo, Father, pagdasal mo naman, bumaba ang blood sugar ko. Ano ba naman yan? Di ba? Diabetic din ako eh. So alam ko ang problema dyan. Di po ba, no? Yung mga member ng media dyan, mediabetes, di ba, no? Ha? Alam niya naman yun. Nasa kinakain yun. Bawasan mo ang kanin. Bawasan mo soft drinks. Bawasan mo ang juice. Bawasan mo ang matatamis. Pati prutas, bawasan mo. Ha? Ano sabi ng matanda? Father, huwag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Ano ko? Walang formula doon. Paliguan ka man ng holy water, tataas pa rin ang blood sugar mo. Di ba? Gusto natin quick fixing. Kaya yung nagpapadasal, Father, may board exam ako. Pagdasal mo naman ako. Ang palaging tanong ko, nag-aral ka ba? Di ba? Mahirap yung gusto mo pumasa, hindi ka nag-aral. Mechanical engineer ako. Kumuha ako ng board exam. Alam ko kung gaano kahirap mag-aral. Di ba? Ano ka? Gusto natin. Madali lang. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang meron sa mga pagbasa? The first reading reminds us of what? That we cannot save ourselves. That's a humble acceptance. We cannot save ourselves. Regardless of the rituals, regardless of the formulas, you and I cannot save his own soul. We need a Savior. Kaya ngayong Advent ay pag-aantay ng tagapagligtas. Ang second reading ang nagpapaalala kung sino ang magliligtas sa atin at paano tayo ililigtas. Na meron tayong banal na relasyon sa Kanya. Walang quick fix formula. Wala. Ngayon, paano nagpapabanal? Di gawin mo ang dapat na ikababanal mo. Ikalawa, iwasan mo mga bagay na nagiging hadlang sa iyong pagiging banal. If you want to be good, do the things that will make you good. Second, avoid the things that make you bad. Di po ba? Ganun yun. Mananabi ako. Mananabi ako, ha? Kanina kasi nag-homily ako, may umaray eh. Aray, di ba? So, hindi naman, ha? Ano yun? Mahirap yung gusto mong pumayat, pero ang lakas mo kumain. Sorry ha, sorry. Di ba, no? Talagang hindi pwedeng pagtagpuin yun. Nakukuha po ninyo? Hindi pwedeng. Lalong-lalo na ngayong Christmas season. As if, para bagang kailangan mong kumain talaga, no? As if. At hindi lang yung kain, putok tiyan. Bakit? Libre. Di ba, no? Libre. Mga minamahal na mga kapatid, ano sagot nila? Saka na yan, saka na. Di ba? Well, tanggap mo pala eh. So, huwag kang magtitimbang. Ang hirap nung bumanat ka, tapos magtitimbang ka at sasabihin mo, natural. Di po ba?
Wala yung pinagkaiba doon sa isang araw ka lang nag-fasting, hindi kumain, nagtimbang. At sabi, balak yata. Bawasan kagad yung timbang, isang araw ka lang di kumain, di ba? Ano ka? Hindi yan pwedeng ganyan, di ba? Yung mga batang nag-gym, ha? Kapapasok lang sa gym, isang araw lang siya. Pag uwi niya, maghuhubad kagad siya. At titingin kagad siya sa salamin. Ano ka? Diba? Hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan. Ako po ninyo, there are things that take some time to happen. Again, my brothers and sisters, we cannot save ourselves. Only God can save us. It entails a holy relationship. Anong meron sa gospel? Then be watchful. You want to be healthy? Watchful with your diet. You want to live long? Watchful with the things you do. You want to be successful? Watchful. You want to be rich? Be watchful. Diba? I have nothing against Starbucks. Ano? Palagi ko ito sinasabi. Gusto mong yumaman? Wala kang pera? Kape ka ng kape? Ano ba? Frappuccino ka ng frappuccino? Diba? Hari nawa, ikababanal mo yan. Di po ba? No? Pero minsan, ano magandang balita? Minsan, naglalakad ako dyan. Father, I've been listening to you. Sabi ko oh, so you go to Mass? No, Father, I sit at the Starbucks. Grabe, nakikinig ng homily doon sa Starbucks. Ano kaya pakiramdam noon? Kaya sabi ko, ayusin natin ang sound system. May mga nakikinig sa Starbucks, di ba? No? Malay mo, hindi mo alam Hindi po ba? No? Hindi mo alam kung kailan katatamaan. Hindi po ba? No? Be watchful. Sayang naman ikaw yung nasa loob ng simbahan. Ikaw ang hindi nakatanggap ng biyaya. Di po ba? Ikaw yung nakaupo dyan, hindi ka nakatanggap ng biyaya, mabuti pa yung naglalakad sa labas. Di ba? No? Mahirap yun. Pagdating sa huling araw, naligtas yung nakaupo lang sa Starbucks. Oh. Di ba? Again, my brothers and sisters, unclutter your life. That's why during Advent, we are supposed to have less flowers so that we unclutter our lives. Going back to what I've said, my dear brothers and sisters, we cannot save ourselves. Only God can save us. And to be saved, we have to live a holy life. And to be holy, it entails time and discipline. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.